Samantala, sa harapan ng Haiyuan Elementary School, makikita ang dalawang lalaki na nagtatago sa ilalim ng isang puno. Tinanong ni Mao Xing si Zhang Xiao, talaga bang dito tayo mag-film? Ngunit agad siyang binatukan ni Zhang Xiao at sinabing, ano ka ba, syempre? Hindi mo ba nakita ang video na nasa top trending? Dagdag pa niya, dito mismo kinunan yon. Tayong mga taga-Haicheng ang nakakaalam nito, at tiyak na ilalagay tayo nito sa trending page. Hindi natin pwedeng palampasin ito. Sumagot naman si Mao Xing, pero may mga multo daw dito. Nakangiting sinabi ni Zhang Xiao ang sagot niya, multo, ano ka ba? Siyempre peke yan. Malamang gawa lang ng editing software at mga props. Bukod pa dyan, ang dami namang spirit video sa internet ngayon. Talaga bang naniniwala ka na may mga multo? Kasabay ng pagtawa nito. Ngunit nagulat na lamang ang dalawa nang biglang may humawak sa balikat ni Zhang Xiao. Dahil dito, napaiyak sa takot ang dalawa, iniisip na multo ang kanilang kasamahan na si Lin Wan. Dahil sa galit sinabi ni Lin Wan, hindi ba't nagkasundo tayo na magkita sa harap ng Haiyuan Primary School? Paano niyo ako napagkamalang multo? Mga tanga, kung ganito rin lang kayo kaduwag, umuwi na lang kayo. Makikita ang dalawa na nanginginig pa rin sa takot. Subalit nagkunwaring natawa na lamang si Zhang Xiao at sinabing, hindi ka naman nagkakamali. Ang paligid ay puro abandonado, at ngayong gabi na, medyo nakakatakot nga. Sumingit din si Mao Xing at tinawag si Lin Wan na, Big Sis. Sabay sabi, yung mga tao sa video, may mga props sila at ang galing ng editing at special effects nila. Tayo, wala tayong anumang paghahanda. Paano natin sila mapapantayan? Ano ba ang pwede nating ishoot? Galit na sumagot si Lin Wan, tanga ka ba? Saan tayo kukuha ng pera para mag-set up ng props at magpagawa ng special effects? Nandito tayo para lang sumabay sa uso. Kasabay nito, ay nagmungkahi si Lin Wan, ano sa tingin ninyo kung ang pamagat ng video natin ay pagbubunyag ng katotohanan sa trending video, ang tunay na kalagayan ng Haiyuan Primary School? Napabilib si Zhang Xiao at sinabing, galing talaga ni Big Sis. Hindi na nakapagtataka kung bakit ikaw ang may pinakamaraming fans sa ating lahat. Dahil dito, nagdesisyon si Lin Wan na kailangan na nilang kumilos. Subalit biglang sinabi ni Mao Xing, sandali lang, makinig kayo, parang may naririnig akong tunog sa likod natin. Nang tingnan nila ang kanilang likuran, nakita nila ang dalawang figure sa malayo, dahilan para muling mapaiyak sa takot ang dalawa. Agad namang nagtago si Zhang Xiao at Mao Xing sa likuran ni Lin Wan. Kaya napamura ito at galit na sinabi, ano ba kayo? Tumigil nga kayo, mga gago. Dalawang lalaki na mas matanda pa sa akin pero mas duwag pa kayo sa akin. Samantala, makikita sina Fang Ning at ang prinsesa na nagtataka sa inaasta ng tatlo. Sinabi ni Zhang Xiao, gabi na, at bukod pa rito. Nasa nakakatakot na lugar pa tayo, kaya sino pa bang ibang susulpot dito kundi multo na lamang? Subalit humarap naman si Lin Wan kina Fang Ning at sa prinsesa, sabay sabing, pasensya na, medyo duwag lang talaga ang mga kaibigan kong ito. Totoong tao ba kayo? Ngunit nagtanong si Fang Ning, sino naman kayo? Agad namang sumagot si Zhang Xiao, kami ay mga streamer, nandito kami para tingnan ang trending na Haiyuan Primary School. Pangunahing layunin namin ay maghanap ng maaaring makuhanan ng interesanteng footage. Ako si Zhang Xiao, ang Bilibili ID ko ay Edible Potato. Kasabay nito, nagpakilala rin si Mao Xing at sinabi, ako ang assistant ni Zhang Xiao. Nagpakilala naman si Lin Wan, ako, pwede ninyong ituring na childhood friend nila. Sa ngayon, nagpapalipat-lipat lang sa Bilibili streaming community. Pangunahing content ko ay tungkol sa pagkain at outdoor adventures. Subalit biglang nagtanong si Mao Xing kay Fang Ning, hindi ba ikaw ang chief elder ng Beggar Gang? Kaya ipinaliwanag ng author ng anime na ito ang konteksto ng Beggar Gang bilang isang mafia gang mula sa isa pang wuxia novel, nagpatuloy ang kwento. Nagtanong si Zhang Xiao, sino? Sumagot naman si Mao Xing, sila ang #1 trending at Bilibili's strongest newcomer. Hindi ba't kaya tayo nandito dahil napanood natin ang video nila? Kaya namangha si Lin Wan at sinabi, napakaganda ng video ninyo. Nag-follow ako sa inyo sa Bilibili. Pwede bang humingi ng autograph? Hindi ko akalaing makakasalubong ko kayo rito. Tama ba, itong babae na ito ang nasa video rin dati, kayo ba ay mag-asawa? Subalit agad na itinaman ni Fang Ning, hindi siya ang aking asawa. Binago niya ang usapan at sinabing,
Kung balak niyong pumasok sa Haiyuan Primary School para mag-stream o mag-record, mas mabuting bumalik kayo bukas ng umaga. Nag-usisa naman si Zhang Xiao, bakit? Hindi naman nakapangalan sa inyo ang lugar na ito. Bakit, hindi ninyo pinapayagan ang ibang tao na kuhanan ito? Habang paalis na ang ating mga bida, ipinaliwanag ni Fang Ning, may mga totoong multo rito, at hindi ako nagbibiro. Kung basta-basta kayong papasok sa gabi, haharap kayo sa panganib na maaaring magdulot ng kapahamakan. Ngunit nagalit si Zhang Xiao at sinabi, kapahamakan. Akala mo ba hindi namin nakikita kung ano ang iniisip mo? Edited lahat ng mga video mo. Walang multo. Kung may panganib talaga, paano kayo nakalabas? Bakit kayo bumabalik para mag-record? Puro kalokohan. Takot ka lang na agawan ka namin ng kasikatan. Ngunit sinabi ni Fang Ning na tila puno ng babala, biglang damaloy ang malakas na hangin sa paligid, sabay sabi niya, kung ayaw niyong mamatay, umuwi na kayo agad. Nasabi ko na ang kailangang sabihin, nasa inyo na kung maniniwala kayo o hindi. Pagkatapos sa pagmulat ng mata ni Mao Xing, napansin niya ang kakaibang hangin na iyon. Subalit nagulat siya nang mapansin niyang wala na sina Fang Ning at ang prinsesa. Kaya napatanong na lamang siya kung pumasok na ba sila? Gagawa ba sila ng content ngayon? Sumang-ayon si Zhang Xiao at sinabi, tama. Kung gagawa sila ng content ngayon, pwede tayong pumasok ng palihim at kumuha ng footage. Kaya siguradong akong magiging viral ang video natin? Nagmungkahi naman si Mao Xing, huwag na lang. Binalaan na nila tayo tungkol sa panganib. Baka ayaw lang nilang guluhin natin ang props nila. Bukod pa rito, hindi magandang istorbohin ang recording ng ibang tao. Ngunit tila hindi makumbinsi si Zhang Xiao at Lin Wan. Sumagot si Lin Wan, tumigil ka sa kakangawa. Gusto kong makita kung paano nila ginagawa yon. Titingnan ko, baka makahanap tayo ng magandang pagkakataon. Sa huli, nagpasya rin si Mao Xing na sumama na lamang sa dalawa ngunit sinabihan niya ang mga kaibigan niya, hintayin niyo ako. Sa kanilang pagpasok sa loob ng Haiyuan Elementary School, hindi alam ni na Zhang Xiao, Mao Xing, at Lin Wan na nakatawid na sila sa isang mahiwagang barrier na bumabalot sa lugar. Sa kabilang banda, habang nakapasok na sila sa loob sina Fang Ning at ang prinsesa, naiisip ni Fang Ning, sana nakinig ang tatlong yun at umalis na. Kung may mangyari mamaya, hindi namin sila kayang protektahan. Kaya nagtanong si Fang Ning sa prinsesa, kamusta? Nararamdaman mo ba ang presensya nila? Agad namang sumagot ang prinsesa, nasa itaas. Sa silid na pinuntahan natin noong nakaraan. Kaya kaagad, iniabot ni Fang Ning ang kanyang cellphone sa prinsesa at sinabi, magandang trabaho. Simulan na natin ang pagre-record. Habang paakyat sila, sinimulan na rin ni Fang Ning ang pagpapaliwanag sa mga manunood, mga taga-subaybay, narito ako ngayon sa gitna ng Haiyuan Primary School. 3 araw ang nakalipas, nakatagpo ako ng hindi kilalang halimaw dito. Dahil sa tindi ng laban, napilitan akong umatras. Ngunit ang espiritu ni Lian Xiang ay nananatiling nakakulong sa paaralang ito, naghihintay ng aking pagliligtas. Kaya narito ako ngayon upang tapusin ang nasimulan ko. Kasabay ng kanyang malakas na pagsipa sa pinto, subalit sa kanilang pagpasok, biglang napaisip si Fang Ning, paano na ito? Nasaan sila? Sa sandaling yon, napansin ng prinsesa ang isang suklay na naglalabas ng kakaibang espiritual na enerhiya. Habang inaabot ni Fang Ning ang suklay, sinabi niya, hula ko, ang suklay na ito ang pinakamahalagang pag-aari ni Lian Xiang. May malalim itong koneksyon sa kanya. Sa pamamagitan nito, maaari kong mahanap siya. Subalit bago pa man niya mahawakan ng suklay, bigla itong nagliwanag ng matindi, dahilan upang mapa-atres si Fang Ning. Kasabay nito, isang nakakatakot na tinig ang narinig mula sa paligid at sinabi, sa wakas bumalik ka na. Pagkatapos, muling sumulpot ang halimaw na hinarap nila noong nakaraan at agad itong naglunsad ng mabangis na pag-atake habang nagsasabi, ngayong narito ka na, kalimutan mo nang makalabas pa. Naipwesto ko na ang barrier. Wala kang pagtakas, ngunit sa halip na umatras, lumaban si Fang Ning. Siya rin ay naglunsad ng isang pag-atake, sabay sabi, mukhang wala ka pa ring pagbabago. Pareho pa rin ang lumang estilo mo. Nang magsalubong ang kanilang mga atake, nagdulot ng nakakasilaw na liwanag na halos nabalot ang buong silid. Subalit, tumagos ang enerhiya ni Fang Ning mula sa halimaw, dahilan upang mawasak ang isa nitong braso, kaya nasabi ng halimaw, paano nangyari ito? Ilang araw pa lang ang lumipas.
Paano siya naging ganito kalakas? Maaari kayang ito ang kanyang tagong kakayahan? Isa ba siyang Demon Hunter? Oo, tama ako. Isa kang Demon Hunter. Ngunit pabirong sinabi ni Fang Ning, maging malakas. Saan? Lagi naman akong ganito. Kung hindi mo kayang talunin ako, huwag kang maghanap ng dahilan. Sa tagal mo na dito, tumaas ba ang lakas mo? Nagsanay ka ba ng maayos? Kaya galit na sinabi ng halimaw na, napakayabang mo. At naglakas loob ka pang hamanin ako. Sa isang iglap, nagbago ng anyo ang halimaw. Ang katawan nito ay nagsimulang mag-transform, umaabot sa isang kakaibang anyo na mas malakas at mas nakakatakot. Habang nagsasalita ito, akala mo ba'y panalo ka na? Huwag kang magdiwang ng maaga. Mga kabute, hindi ko alam kung anong tawag sa transformation niya, robot ba o golem. Basta, bahala na kayo. Mula sa katawan ng halimaw, lumabas ang isang maliit na bilog ng enerhiya habang sinasabi niya. Nagsisimula pa lang ang labanan, subalit, sa sandali na yon, mabilis na lumaki ang bilog na enerhiya. Habang sinasabi niya, walang makakapaghiwalay sa akin at kay Lian Xiang. Wala ni isa, kahit na ikaw ay isang Demon Hunter, walang paraan upang magtagumpay. Habang pinagmamasdan ang lumalaking enerhiya, napaisip si Fang Ning at sinabi, ang drama nito. Ito ba ang kanyang soul technique? Sa kabilang banda, makikita si Zhang Xiao na abala sa paggawa ng kanyang content habang binabati ang mga manunood. Kasama niya sina Mao Xing at Lin Wan. Habang abala si Zhang Xiao sa pakikipag-interact sa kanyang mga viewers, sinabi niya, ngayon, nandito kami sa harap ng Haiyuan Primary School. Sigurado akong narinig niyo na ang kwento tungkol sa Haiyuan Primary School. Subalit bigla siyang nakarinig ng nakakatakot na boses, na ikinagulat ni Zhang Xiao. Kasabay nito, isang malakas na pagsabog ang naganap mula sa itaas nila, na lalong nagdulot ng pagkabahala sa kanila. Pagkatapos, biglang napaupo si Zhang Xiao sa kanyang kinatatayuan nang makita ang Beggar Gang Chief Elder na si Fang Ning habang huhulag mula sa itaas. Kasabay ng takot ni Lin Wan, sinabi niyang, Holy Macaroni! 5 palapag yan, mamamatay siya. Kaya agad na kumilos ang prinsesa upang sagipin si Fang Ning sa kanyang pagkakahulog. Subalit sa sandali na yon, hindi makapaniwala ang tatlo sa kanilang nakikita habang unti-unting bumababa ang dalawa nating bida. Kaya nagtanong si Mao Xing kay Zhang Xiao, hindi ako bulag, tila lumilipad sila. Subalit sa pananaw ni Zhang Xiao, dapat may mga wires. Sigurado akong gumagamit sila ng kakaibang wires. Kasabay nito, tumalon din ang halimaw mula sa ibaba na ikinagulat ng tatlo nang makita ito. Dahil sa lakas ng impact, halos matamba si Zhang Xiao sa kanyang kinatatayuan. Habang si Mao Xing ay nasabi, wala naman sigurong mga wires yan, kaya agad na hinayla ni Lin Wan ang dalawa para lumayo at sinabi, bakit magre-record pa kayo? Mga tanga, tumakbo na tayo. Subalit biglang nag-activate ang halimaw ng isang soul technique at sinabi, wala ni isa sa inyo ang makakalabas ngayon. Habang natatawa, sinabi ng halimaw, dahil ginulo niyo ang aking Lian Xiang, mamatay kayo. Kasabay nito, habang pinakita ang soul technique na nag-activate, tila isang barrier na sumakop sa buong Haiyuan Elementary School. Kaya napatanong si Mao Xing kay Zhang Xiao, hindi tayo makakalabas. Kaya sinabi ni Zhang Xiao kay Mao Xing na tumabi ka kasabay nito ay naglunsad siya ng pag-atake sa barrier habang sinasabi, ano ba tong bagay na to? Panuurin nyo, hindi ko kayang paniwalaan na hindi tayo makakalabas dito. Subalit agad na nag-bounce pabalik si Zhang Xiao mula sa kanyang atake. Kaya nasabi niya, tapos na tayo. Hindi tayo mamamatay dito, kung alam ko lang na ganito mangyayari, sana nakinig na sana ako sa kanila. Subalit nagsalita si Lin Wan, anong silbi ng mga sinasabi mo ngayon? Sana matalo niya tong halimaw. Baka ito na lang ang huling pagkakataon natin para makalabas ng buhay dito. Sa kabilang banda, habang iniisip ni Fang Ning, sa tingin ko, hindi siya kasing lakas ng inaakala ko. Ano ba tong soul technique na to? Pwede bang isang uri ng electromagnetic wave o shockwave? O baka isang matinding compressed energy sphere? Subalit umatake muli ang halimaw at sinabi, tingnan natin kung ilang beses mong kayang harangan ako. Agad tinawag ni Fang Ning ang prinsesa sa sandali na yon. Kaagad naglabas ng soul technique ang prinsesa, at makikita ang mga kadena na lumabas at umikot. Bigla na lamang napahinto ang pag-atake ng halimaw kay Fang Ning.
Makikita habang nakagapos ng buong kadena ang katawan ng halimaw, narinig ang sigaw nito, papatayin kita. Kaya, nilapitan ni Fang Ning ang halimaw at sinabi, halika. Papatay mo ba ako? Andito lang ako sa harap mo. Ipakita mo sa akin. Subalit galit na sumigaw ang halimaw, ikaw, batang walang galang. Pakawalan mo ako, ngunit tinapak ni Fang Ning ang ulo ng halimaw at pabirong sinabi, akala mo ba bobo ako? At papakawalan kita. Para ko na ring ipagkatiwala ang sarili ko sa isang siraulong aso na kakain sa akin. Kaya agad niya tinutak ang daliri ni Fang Ning sa noo ng halimaw at kasabay ng pagliwanag at sinabi, ikaw nga. Ikaw ang nagpakamatay sa loob ng classroom. Ang dating principal ng Haiyuan Primary School, si Jiang Chang. Habang unti-unting nagbabago ang anyo ng halimaw mula sa anyong tao, sinabi ni Fang Ning, Jiang Chang. Sagutin mo ako. Ikaw ba ang pumatay kay Lian Xiang? Dahil dito, nakaramdam ng takot si Jiang Chang at sumagot, hindi ako, hindi ko siya sinadyang patayin. Kung hindi siya tumakas, hindi ko siya sasaktan, subalit nagbago ang kanyang ekspresyon at idinagdag pa niya, oo, kasalanan niya. Huwag mo akong sisihin, kung hindi siya tumakas, hindi sana siya mamatay, kasalanan niya. Subalit biglang sinuntok ni Fang Ning si Jiang Chang at sinabi, isa kang halimaw. Galit na sinabi ni Fang Ning, napakabata niya, pwede mo na siyang ituring na anak. Marami pa siyang dapat maranasan, namatay siya nang hindi alam kung bakit, lahat ng ito dahil sa iyo. Wala ka bang mga anak? Naisip mo ba kung gaano kasakit para sa mga magulang niya? Tumahimik ka, itigil mo na ang pagsasalita, sagot ni Jiang Chang. Kaya't tinanong ni Fang Ning, nasaan si Lian Xiang? Sabihin mo sa akin. Ngunit naiinis na sumagot si Jiang Chang, gusto mong kunin si Lian Xiang. Hindi ko siya ipagkakaloob sa'yo. Kasabay nito, biglang naglabas si Jiang Chang ng malakas na spirit power na pumutol sa mga cave ng nakagapos sa kanya. Kaya nag-alala ang prinsesa at sinabi, asawa ko, mag-ingat ka. Biglang umatake si Jiang Chang kay Fang Ning, tumalsik si Fang Ning, at tumama sa isang gusali ng Haiyuan Elementary School. Habang tila nawawala na sa katinoan si Jiang Chang, nagsalita ang prinsesa, ang tanda-tanda na nitong nilalang na ito. Asawa ko, anong nangyari kanina? Ngunit hindi alam ni Fang Ning kung ano isasagot, muling nagsalita ang prinsesa, mukhang bigla itong naging mas malakas. Subalit biglang lamang naglabas ng soul technique mula sa lupa si Jiang Chang at sinabi, walang makakapaghiwalay sa akin at kay Lian Xiang, wala ni isa, pagkatapos, kumalat ang mga kuryente sa paligid ni Fang Ning, na nagdulot ng kabahalaan sa kanya. Sa sandali na iyo ay isang malakas na pagsabog ang naganap, kaya napaatras si Fang Ning at naisip, bigla siyang lumakas. Anong klaseng kontrabida ang namamatay dahil sa sobrang daldal? Dapat siya ang kontrabida, o baka nga ako ang naging sobra ang yabang. Pagkakataon na iyon ay biglang hinawakan ng prinsesa ang kamay ni Fang Ning, at kasabay nito ay pinakawalan ng prinsesa ang mga kadena. Ngunit mabilis na napigilan ni Jiang Chang ang mga atake. Sa isang mabilis na kilos, biglang nandyan na si Jiang Chang sa tabi ng prinsesa at naglunsad ng isang atake. Ngunit agad itong pinigilan ni Fang Ning, pero dahil sa lakas ng atake, tumalsik siya at bumangga sa isang pader ng gusali. Kaya nag-alala ang prinsesa at tinanong, asawa ko, ayos ka lang ba? Sumagot si Fang Ning, okay lang ako. Magtiwala ka sa katawan ko, lumayo muna tayo sa paligid na ito. Subalit sa isip ni Fang Ning, ano ba yan, nag-level up siya habang lalaban kami. Hindi ko kayang makipaglaban ng harapan. Dapat may paraan. Sa sandali na yon, naghanda muli ng pag-atake si Jiang Chang at sinabi, ikukulong ko kayo dito, habang buhay. Ngunit agad na iniwasan ni Fang Ning ang mga atake na ipinapakawalan ni Jiang Chang. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, naisip ni Fang Ning, lahat ng ibang bahagi ay completely blocked na ng barrier, kung may breakpoint man, dito lang yon. Kasabay nito ay napansin niya ang pagliwanag ng kanyang bracelet. Habang ang labanan ng dalawa ay nagdudulot ng malalakas na pagsabog sa labas ng gusali, patuloy na nag-iisip si Fang Ning, wala nang paraan para makapagtago. Kung titigil ako ngayon, wala nang pagkakataon para makapagsimula ulit. Kaya't nasabi niya, itataya ko na ito, labanan ko na siya. Agad na kumilos si Fang Ning, subalit muntik na siyang tamaan ng isa sa mga malalakas na atake ni Jiang Chang. Nagdulot ito ng isang malakas na pagsabog malapit sa kanya. Kaya naisip ni Fang Ning, muntik na ako doon. Swerte na lang talaga.
Kaya napatanong siya sa kanyang sarili, nasaan kaya si Lian Xiang? Palagi siya nasa principal office siya nagpapakita noong natuklasan amin ang suklay niya. Kaya, malamang nasa principal's office siya. Nang marating na ni Fang Ning ang principal's office, agad niyang hinanap ang suklay. Subalit biglang sumunod si Jiang Chang, habang natatawang sinabi, hindi mo ako matatakasan. Hindi lang ikaw, pati na ang 3 batang nasa labas at ang babaeng nasa loob mo. Lahat kayo ay mamamatay dito. Walang sino man ang makakaistorbo sa buhay namin ni Lian Xiang, walang sino man. Ngunit masayang sinabi ni Fang Ning, kung hindi ako nagkakamali, si Lian Xiang ay tiyak na trap dito sa suklay na ito. Nagulat si Jiang Chang sa nakita niyang galaw ni Fang Ning, kaya agad siyang kumilos upang pigilan ito. Subalit tila huli na, at nagtagumpay si Fang Ning sa kanyang plano. Kasabay nito, biglang lumabas ang isang magic spell na bumabalot sa suklay, at sinabi ni Fang Ning, 10 years ago, ang huling kilalang lokasyon ni Lian Xiang, at ang unang pagkakataon kung makatagpo ng kanyang espiritu, ay nandito rin. Lahat ng nangyari ay nag-uugnay sa isang bagay. Pagkatapos, sinabi ni Fang Ning kay Jiang Chang, ang opisina mo, may nakatagong espasyo, at ang lamesa na ito ang activation point. Agad na naglunsad ng atake si Jiang Chang, habang sinasabi, paano mo nahulaan yan? Hindi kita papayagan makapasok, mamatay ka na. Biglang lumabas ang prinsesa at gumawa ng barrier, subalit madaling nabuwag ni Jiang Chang ang barrier ng prinsesa. Sinabi ni Jiang Chang, habang naglalabas ng isang bilog na enerhiya mula sa kanyang mga kamay, walang sino man ang makakaligtas. Pagkatapos, pinakawalan niya ito patungo sa ating mga bida, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Nakangiti si Jiang Chang, tila tiyak na natalo na niya ang mga bida. Subalit nagulat siya sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala na buhay pa ang dalawa, at makikita niyang buhat ni Fang Ning ang prinsesa, at mabilis na pumasok sila sa isang dimensional barrier. Habang makikita si Lian Xiang na nakagapos sa isang kadena, nagulat siya nang mapansin niyang nagbukas ang dimensional barrier sa kanyang harapan. Kasabay nito, biglang lumabas ang ating mga bida. Kaya masayang tinawag ni Lian Xiang ang kanyang big brother. Agad na nilapitan ni Fang Ning si Lian Xiang, habang si prinsesa naman ay gumawa ng barrier upang pagilan ang pagpasok ni Jiang Chang sa dimensional barrier. Pagkatapos, sinabi ni Fang Ning kay Lian Xiang, ipinangako kong tutulungan kita, kaya narito na ako. Kaya agad na pinakawalan ni Fang Ning si Lian Xiang mula sa pagkakagapos, at sa sandali na yon, bumagsak si Lian Xiang dahil sa panghihina. Subalit madaling sinira ni Jiang Chang ang barrier ng prinsesa, habang sinasabi, tumigil kayo. Pakawalan ninyo siya. Subalit, matatag na sinabi ni Fang Ning, wawasakin kita dito, at dadalhin ko si Lian Xiang ng malayo. Ngunit nagbago ang ekspresyon ni Jiang Chang at nakangiting sinabi kay Lian Xiang, maging mabait ka. Lumapit ka sa akin, poprotektahan kita. Ngunit hindi tumugon si Lian Xiang. Sa halip, nagtago lamang siya sa likod ni Fang Ning dahil sa takot. Kaya nagtanong si Jiang Chang, Lian Xiang, siya ba ang pipiliin mo? Kaya napagtanto ni Jiang Chang na hindi siya ang pinili, kaya lalo siyang nagalit. Sa sandali na yon, lalong naglabas ng malakas na spirit power si Jiang Chang. Agad naman kinabahala ang tatlo dahil sa lakas na ipinapakita ng kalaban. Sa kabilang banda, nakita ng tatlo ang isang hindi inaasahang pangyayari at nagsalita si Mao Xing, nang pumasok sila kanina, maraming ingay. Bakit ngayon, tahimik na? Sumagot si Zhang Xiao, baka nanalo siya. Kung ang Chief Elder ang nanalo, maganda, pero kung ang kalaban ang mananalo. Ngunit napansin ni Lin Wan at nagsabi, tingnan niyo sa loob. May lumalabas. Kasabay nito, isang liwanag na lang ang lumabas sa kanilang harapan, kaya tuluyan ang nawala ng malay ang tatlong magkakaibigan. Habang makikita si Jiang Chang na tila sumabog ang galit, sinasabi niya, Lian Xiang, walang makakapaghiwalay sa atin, wala ni isa. Kung aalis ka, sabay tayong mamamatay. Manatili ka dito magpakailanman. Habang abala sa pagharang ang prinsesa gamit ang barrier, sinabi niya, asawa ko, may kakaibang nangyayari sa itim na hamog na ito. Parang may kumukuha ng lakas natin. Hindi ko na kayang magtagal. Kailangan nating mag-isip ng paraan ngayon. Kaya agad na kinausap ni Fang Ning si Lian Xiang, alam mo ba kung nasaan ang kahinaan niya? Kaya agad na sinabi ni Lian Xiang, sa dibdib niya,
Wala ng spiritual armor na nagpoprotekta doon ngayon, pero, dahil sa hamog na yon, hindi posible. Agad na alala ni Fang Ning, hindi, kaya ko to. Kung may sapat na bilis, kung makakaramdam lang ako ng tamang pagkakataon. Kaya agad kumilos si Fang Ning upang umatake, habang iniisip, tama. Ito na, ito ang pakiramdam. Ito ang aking spiritual technique. Sa mabilis na galaw ni Fang Ning, agad siyang naglunsad ng isang atake, habang sinasabi, tingnan natin kung sino ang mauunang mamatay. Nang tumama ang atake ni Fang Ning sa dibdib ni Jiang Chang at sa sandaling yon, nagbukas si Jiang Chang ng sugat sa kanyang dibdib at naglabas ng dugo, hindi makapaniwala sa nangyari. Kasabay nito, isang malakas na pagsabog ang naganap. Makikita na napaluhod na si Lian Xiang, unti-unting naglalaho habang sinasabi, Lian Xiang, huwag mo akong iwan. Kasalanan lahat ito ni tatay. Lian Xiang, patawarin mo ako. Kasabay ng paglaho ni Jiang Chang. Kaya agad kumilos ang dalawa at hinigop ng prinsesa ang spirit power ni Jiang Chang, habang si Fang Ning naman ay kumuha ng mga alaala ni Jiang Chang. Sa sandali na yon, nang makapasok na si Fang Ning sa alaala ni Jiang Chang, tinawag niya ang prinsesa at sinabi, si Lian Xiang ay parang may ibang tao na sumusuporta sa kanilang layunin. Kaya agad na ikinwento ni Fang Ning ang kanyang nakita sa alaala ni Jiang Chang. Noon, mayroon siyang masaya at magandang pamilya, isang cute na anak na babae at isang kahangahangang asawa. Iyon ang pangalan ng kanyang anak. 15 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng aksidente sa sasakyan. Ang mga bakal na poste ay bumagsak sa upuan ng driver, habang ang kanyang asawa at anak ay natapon palabas, namatay mismo sa harapan niya. Sa gitna ng kanyang sakit at pagdurusa, may isang taong lumapit sa kanya. Ginamit ang mga pamilyar na taktika para akitin siya, itinanim ang isang insidious na plano para maibalik ang kanyang anak. At ikaw, Lian Xiang, ang ginawang vessel ng kanyang anak. Pero, lahat ng kanyang ginawa ay nauwi sa wala. Niloko siya, mula simula hanggang sa kanyang pagpapakamatay, naniwala siyang ang lahat ng ito ay mahalagang ritual para buhayin ang kanyang anak. Pero ang kaluluwa ng kanyang anak ay matagal nang nawala. Nang malaman niya ang katotohanan, huli na ang lahat. Napilitang manatili sa mundo kasama ka, pag-alagala ng walang katapusan. Ang totoo, sa huli, inisip ka rin niya bilang kanyang tunay na anak. Pero dahil sa matinding pagkakahiwalay, nabaliw siya, hindi na niya makontrol ang kanyang emosyon. Ang kanyang kasakiman ay lalong lumala at lumago. Subalit nagtanong si Lian Xiang, Big Brother, may balita ka ba tungkol sa aking mga magulang? Miss na miss ko na sila. Sinagot naman siya ni Fang Ning, noong huli punta ko, nag-iwan sila ng missing person memo at numero ng telepono, pero putol na ang linya. Nang pumunta ko sa istasyon ng pulis, nalaman kong pumanaw na sila. Siguro dahil hindi nila kinaya, pareho silang namatay sa sakit. Dahil sa narinig, sinabi ni Lian Xiang, maraming salamat. Kayo ang mga tagapagligtas ko. Ngunit masayang sinabi ni Fang Ning, hindi mo na kailangang tawagin akong tagapagligtas. Fang Ning ang pangalan ko, bigla na lamang nakaramdam ng kakaibang bagay si Lian Xiang. Pagkatapos, biglang nagliwanag si Lian Xiang, dahilan upang maguluhan si Fang Ning kung ano ang nangyayari. Subalit sinabi ni Lian Xiang, patawad, Big Brother. Sa tingin ko, mukhang mawawala na ako. Hindi talaga malakas ang kalooban ko. Nabuhay ako ng ganito katagal dahil kay Jiang Chang at sa kanyang spiritual power. Ngayon nawala na siya, mukhang hindi nakakayanin ng katawan ko ang tumagal pa. Habang unti-unti nang naglalaho si Lian Xiang, sinabi niya, Big Brother, huwag kang mag-alala. Ikaw ang nagpalaya sa akin. Bago ako umalis, may isa akong huling hiling. Kahit medyo ayaw ko pa, gusto ko talagang makita ang magandang mundong ito, ang mundong wala nang kumokontrol sa akin. Kaya agad na tinawag ni Fang Ning ang prinsesa at nagtanong, mayroon bang kahit anong paraan para mailigtas siya? Sinabi ng prinsesa, kailangan ng isang bagay na nagkokonekta sa kanya sa pisikal na mundo, pati na rin ang malaking halaga ng spiritual energy upang atali ang kanyang espiritu. Agad na sinabi ni Fang Ning, ito na lang ang gamitin natin, at hinagis niya ang suklay kay Lian Xiang. Subalit sa sandaling yon, nagtanong siya, bakit hindi ito gumagana? Ngunit sinabi na lamang ni Lian Xiang, salamat, Big Brother. Ayos lang, bawi na lang tayo sa next life. Kasabay nito, mabilis siyang naglaho.
Napaluhod si Fang Ning habang umiiyak at sinasabi, "Patawad, Lian Xiang. Hindi ko natupad ang pangako ko. Nangako akong ililigtas kita." Sa sandaling yon, biglang nabalot ng spirit energy ang suklay, at bigla itong gumalaw, dahilan upang magulat si Fang Ning. Habang nakikita niya ang prinsesa na tila may ginagawa, kaya nagtanong si Fang Ning, "Anong ginagawa mo?" Kasabay nito, inabot ng prinsesa ang maliit na sanggol kay Fang Ning. Agad siyang nagtanong, "Ano ito?" Sumagot ang prinsesa, "Dahil nais ng asawa ko na mabuhay siya, gumawa ako ng paraan. Hinati ko ang bahagi ng aking spiritual energy para mabuhay siya. Kasama ang natitirang enerhiya ng principal, sapat na ito para manatili siyang buhay." Dagdag pa ng prinsesa, mahina pa ang kanyang spiritual energy at kailangan niya ng oras para makarecover. Hindi pa siya maaaring lumabas sa ngayon. May maliit na espasyo sa suklay kung saan maaari siyang magpahinga at maghilom. Biglang kinurot ng prinsesa si Fang Ning, na ikinagulat nito. Sa nagtatampong tono, sinabi ng prinsesa, "Para sa asawa ko, kaya ko siyang iligtas. Pero sa mga mata mo, dapat ako lang ang mahalaga." Habang nasasaktan si Fang Ning, sinabi niya, "Masakit yon. Tama na, pakiusap." Paliwanag ni Fang Ning, namatay siya sa edad na 13. "Ano ba ang iniisip mo? Hindi ako manyak, parang nakababatang kapatid ko lang siya." Sa kabila nito, taos-pusong nagpasalamat si Fang Ning sa prinsesa, ngunit halatang nagtatampo pa rin ito. Pagkatapos, sinabi ng prinsesa, "Sige, ayos na sa akin, asawa ko." Habang paalis na sila, nagtanong ang prinsesa, "Ano ba ang bilis na yun kanina? Na-activate mo na ba ang iyong spiritual technique?" Sumagot naman si Fang Ning, "Tama siya." Dagdag pa ni Fang Ning, "Mukhang ito ay isang kakayahan na may kaugnayan sa oras." Sa isang iglap, parang bumagal ang oras ng 1000 ulit. Habang inobserbahan ko ang sitwasyon, ang mga signal ay mabilis na naglakbay papunta sa aking mga kalamnan, na nagbigay daan sa akin na maabot ang pinakamabilis kong bilis. Para bang akong nasa bullet time sa mga laro. Sa sandaling yon, narinig ko ang pag-echo ng Sea of Knowledge, ang banal na pangalan ng aking kakayahan. Napakaganda ng pangalan nito, The Thousand-Year Reverie. Subalit, napansin na tila napaisip ang prinsesa tungkol sa The Thousand-Year Reverie. Habang tinitingnan ni Fang Ning ang tatlong, wala pa ring malay. Napabuntong hininga na lang siya at nasabi, "Ang tatlong ito, binalaan na nga natin na huwag pumasok, pero hindi pa rin nakinig. Ngayon, heto sila, parang masarap ang tulog." Tinawag niya ang prinsesa at nagtanong, "Naapektuhan ba sila ng anumang alon ng labanan kahapon? Sigurado bang ayos lang sila?" Sumagot ang prinsesa, "Mukhang ang espiritual na porma sayon kahapon ay sumipsip ng ilang taon ng kanilang buhay, pero bata pa naman sila, dapat ay ayos lang. Bagamat baka sumakit ang ulo nila kapag nagising na sila." Naganhawahan si Fang Ning at nagwika, "Mabuti naman kung ganon. Ilipat na lang natin sila sa labas ng tarangkahan ng paaralan, para makaiwas sa anumang natitirang enerhiya." Habang napansin ni Fang Ning ang cellphone nila, pinili na lamang niyang manahimik at huwag nang magsalita. Makikita na umalis na ang ating bida, habang ang tatlong magkaibigan ay naiwan sa labas ng Haiyuan Elementary School. Nakalipas ang ilang sandali bago sumikat ang araw, ay nakauwi na sila. Tila dahil sa pagod mula sa matinding laban, napahiga na lamang si Fang Ning at nagsabi, "Simula nang makilala kita, ang mga araw ko ay nag-ulo." Subalit biglang naghubad ang prinsesa at sinabi, "Oras na para matulog," na ikinagulat ni Fang Ning. Ngunit pinatigil siya ni Fang Ning at kasabay nito ay may hinahanap siya sa kanilang damitan. Pagkatapos, sinabi niya, "Mas maganda kung 2 kumot ang gamitin, mas komportable." Kaya nainis ang prinsesa dahil sa mungkahi ng kanyang asawa, ngunit biglang humiga na lamang si Fang Ning at sinabi, "Matutulog na ako." At sa sandaling yon, naisip ni Fang Ning, sa wakas, isang magandang tulog. Kabilang dako, makikita pa rin ang tatlong kaibigan na abala sa pagtulog sa labas ng Haiyuan Elementary School. Ilang sandali lamang, biglang nagising si Lin Wan. Agad niyang sinapal ang dalawa niyang kaibigan upang magising ang mga ito. Subalit sa kanilang paggising, nagtanong si Mao Xing, nakahanda na ang almusal. Kaya galit na sinabihan ni Lin Wan, "Almusal? Halos mawala na ang buhay natin. Gumising na kayo." Subalit sa sandali na yon ay naisip ni Lin Wan, "Kami ba ay naligtas? Ano bang nangyari kahapon?"
Habang si Mao Xing ay nakita niyang nagswelling ang mukha, at nagsabi, namamaga ang mukha ko, nasaktan ba ako kahapon? Ngunit biglang may naalala si Lin Wan, kaya agad niyang sinabi, wait. Nasaan ang recording kahapon? Kunin ninyo agad at ipakita mo sa akin. Nang mahanap na nila ang phone sinabi ni Mao Xing, andyan pa yung video. Pero ang weird, nung nawalan ako ng malay kahapon. Hawak ko pa yung phone, bakit nga ba napunta sa bulsa ko? Sinabi ni Lin Wan, tigil na ang daldal, i-play mo na yung video. Nang mapanood nila ang buong video, nasabi ni Mao Xing, talaga bang niligtas tayo ng Chief Elder? Sinabi ni Lin Wan, wala nang iba kundi siya lang. Ngunit nakangiting sinabi ni Zhang Xiao, finally, nakakuha na tayo ng paranormal video. Mag-edit lang tayo ng konti bago i-upload. Sigurado akong magiging viral ta. Subalit sa isip ni Lin Wan, yung mga video niya dati, hindi pala special effects, no wonder ang realistic. Ang Chief Elder ng Beggar Gang, lumalaban pala ng totoong mga demonyo. Bakit nga ba niya ginagawa ito? At yung asawa niya, siya nga ba talaga ang prinsesa nagmumulto sa libingan niya? Sa kabilang dako, makikita na tila maggagabi na, at sa sandali na yon ay nagising si Fang Ning. Habang siya'y bumangon, napabuntong hininga na lamang siya at sinabi, tuwing hapon ako magising, nakakaramdam ako ng kalungkutan. Nang mapansin niyang ang prinsesa ay mahimbing na natutulog, plano na sana niyang hawakan ito, ngunit biglang nagring ang phone ni Fang Ning. Tumatawag si Director Wang. Kaya agad niyang sinagot ito, at pasiga na sinabi ni Director Wang, Mr. Fang Ning, umabot na sa 70 milyon ang views ng video natin. Ngunit mahinahon na sinabi ni Fang Ning, hindi na masama. Sinabi ni Director Wang, hindi na masama. Mr. Fang Ning, sobrang humble mo naman. Dagdag pa ni Director Wang, hindi mo ba alam na ang video na ito ay nasa top 10 most viewed? At saka, ikaw pa ang trending na bagong mukha. Lahat ng tao ay pinag-uusapan ka. Biglang napamura si Fang Ning, hindi sinasadya, kaya agad na nagtanong si Director Wang, Mr. Fang Ning, may problema ba? Makikita na yamakap sa kanya ang prinsesa habang natutulog. Subalit sinabi ni Fang Ning kay Director Wang, wala, ayos lang. Sa kanyang isip, hindi pa niya alam ang lahat ni Director Wang. Kasabay nito, biglang nagsalita ang prinsesa habang natutulog, asawa ko, ang lambot. Sa isip ni Fang Ning, paghintayin mo akong kumita ng malaki, maghahanap ako ng mas malaking lugar. At bibigyan ko siya ng mga pajamas. Dagda pa ni Fang Ning, kung magpapatuloy ito, hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. Kaya agad niyang ginamit ang secret technique na tinatawag na shedding of the golden cicada. Sa madaling salita, mga kabuti ang ginawa lang ni Fang Ning para palitan ang unan, upang hindi magising ang prinsesa. Pagkatapos, muling kinausap ni Fang Ning si Director Wang at sinabi, ipagpatuloy na natin ang pag-uusap. Sumagot si Director Wang, kaka-receive lang namin ng imbitasyon mula sa isang platform na gusto tayong sumali sa kanila. Ang join ng fee ay 50,000 yuan, pero sa hinaharap, lahat ng mga video natin ay makakatanggap ng traffic promotion, at mayroon pang ibang mga incentives. Kinwente ko, base sa bilang ng views natin ngayon, makakakuha tayo ng hindi bababa sa 70,000 yuan. Laking gulat ni Fang Ning at sinabi, 70,000. Kung ganoon, magmadali tayong pumirma ng kontrata. Nang matapos ang kanilang usapan ni Director Wang, tahimik na bumalik si Fang Ning sa kanyang iniisip, habang namamangha, iyan pa nga ay higit pa sa kinikita ko sa isang taon ng paggawa ng mabigat na trabaho. Mula nang makilala ko ang prinsesa, nakagawa na ako ng ganitong kalaking pera sa loob lamang ng ilang araw. Hindi lang pera, kundi nakikipag-ugnayan sa mga multo, nagsasaliksik ng spiritual energy. Natututo ng spiritual techniques. Lahat ng mga hindi kapani-paniwalang paranormal na karanasan na hindi ko kailanman naisip sa nakaraan, lahat ng ito ay dahil sa kanya. Ngunit naalala ni Fang Ning ang unang pagkikita nila ng prinsesa at nasabi, bagamat noong una ko siyang nakilala, muntik na akong mamatay dahil sa kanya. Subalit naisip ni Fang Ning, ngunit ngayon, siya ay naging mahalagang bahagi ng buhay ko. Siguro ay kailangan kong hanapin ang kanyang mga nawawalang alaala. Kung aalis man siya o hindi kapag nakuha na niya ang mga ito. Igagalang ko ang kanyang desisyon. Kailangan kong maghanap ng mas maraming spiritual energy o force of fears upang maibalik ang kanyang lakas at, kasabay nito, mahanap ang mga alaala niya.
Kaya't kailangan kong magpatuloy sa paggawa ng mga video upang magkaroon ng matatag na pinagkukunan ng powers of fear. Ipapadala ko ang video kinabukasan kay Wang Sanhei pagkatapos ko itong may edit. Para sa spiritual energy, maghahanap ako sa internet ng mga urban legends sa paligid. Dapat may ilan na may kinalaman sa mga sanggol at mga espiritu tulad ni Jiang Chang. Maghuhugas muna ako ng mukha, tapos mag-iimbestiga at gagawa ng plano. Subalit nagulat na lamang siya sa nakita. Dugo ang lumalabas mula sa gripo kaya nagtataka siya kung anong nangyayari. Dagdag pa ni Fang Ning, bakit hindi ko matu-turn off ang gripo? Subalit bigla siyang nakaramdam ng kakaibang bagay sa salamin. Nang lumingon siya, nagulat siya sa nakita. Nakita niya ang kanyang sarili na may nakakatakot na anyo. Kaya agad na naglunsad ng pag-atake si Fang Ning at sumigaw, tama na ang kalokohan. Nang mabasag niya ang salamin, nagulat na lamang siya dahil ang mga piraso ng salamin ay nagpapakita pa rin ng nakakatakot na anyo niya. Kaya napahawak na lamang siya sa kanyang ulo at nasabi, anong klaseng kalokohan ito? Masakit ang ulo ko, kailangan kong hanapin ang prinsesa. Pagbukas ng pinto, agad siyang sumigaw para humingi ng tulong sa prinsesa. Subalit laking gulat na lamang niya sa kanyang nakita. Kaya nasabi na lamang niya, paano nangyari ito? Habang napapansin niyang isang hayop na tumatagos sa mga salamin at mabilis na lumilipat sa mga piraso ng salamin. Kaya napatanong na lamang siya, anong nangyayari dito? Agad kumilos si Fang Ning at sinabi, sila ang gumugulo sa aking lugar. Nang maabyutan na sana ni Fang Ning ang tila isang hayop, bigla itong humarap sa kanya, kaya napagtanto niyang ito ay isang squirrel. Kaya naglunsad siya ng pag-atake at sinabi, maglakas loob kang salakayin ako, papatayin kita. Nang matamaan ni Fang Ning ang tinatawag niyang squirrel, biglang kumapit sa kanyang katawan ang itim na bagay na hindi niya maintindihan. Subalit natatawang nagsalita ang squirrel at sinabi, napaniwala kita. Habang nababalutan si Fang Ning ng itim na bagay, naiisip niya, hindi ko mag-alaw ang katawan ko. Parang tinutusok ng mga karayom ang buong katawan ko. Sinubukan niyang ilabas ang kanyang spiritual techniques, ngunit wala itong naging silbi sa pagkakataong iyon. Habang makikita na tila unti-unting nawawala ang kamalayan ni Fang Ning, nagsalita ang squirrel, ito na ang katapusan mo. Subalit bigla na lamang nahati ang ulo ng squirrel, sa pagkakataong iyon, na nagdulot ng pagkagulat kay Fang Ning. Habang tinitingnan ang ulo ng squirrel, bigla na lamang tinawag siya ng prinsesa, na may pag-aalala kung ayos lang ba siya. Kasabay nito, bigla na lamang siyang natambak, sa pagkakataong iyon, nasabi na lamang ni Fang Ning, anong nangyari? Sumagot ang prinsesa, inatake ka ng isang espiritu. Dagdag pa ng prinsesa, buti na lang at natagpuan kita sa tamang oras para iligtas ka. Ngunit sa sandaling iyon, nakatingin si Fang Ning sa kokomelon ng prinsesa. Kaya umiwas siya dahil sa hiya ay nasabi na lamang niya, laging patayin ang gripo, ang recycling ay nagsisimula sa atin. Ngunit nagtanong si Fang Ning, isang espiritu ba ang nakaharap ko? Sumagot naman ang prinsesa, oo, at higit pa riyan, ito ay uri ng espiritu na umaatake sa lakas ng isip ng isang tao. Subalit napansin ni Fang Ning ang isang bagay at nasabi niya, hindi yun isang wild spirit, bakit ako inatake nito? Sumagot ang prinsesa, hindi ko alam, pero masyadong delikado ang sitwasyon, kailangan ko mag-step in. Hindi ko pwedeng hayaan na matalo ka gamit ang kanyang energy, kung hindi, kahit na nailigtas kita, magiging irreversible ang pinsala sa utak mo. Kaya galit na sinabi ng prinsesa, kapag nalaman ko kung sino ang may gawa nito, wawasakin ko silang lahat. Maglakas loob silang atakihin ang aking asawa, wala akong patatawarin. Subalit sa isip ni Fang Ning, mukhang may nagmamasid sa amin, ngunit sinabi ni Fang Ning, nabanggit ko lang, ayos na ako ngayon, magbihis ka muna, ako na ang maglilinis dito. Nainis na sinabi ng prinsesa, sige na. Habang abala si Fang Ning sa paglilinis, iniisip niya, kung hindi ako natagpuan ng prinsesa, ay hindi, kung hindi siya nag-step in para asikasuhin ang monster, malamang patay na ako ngayon. Pagkatapos talunin ng infant spirit at si Jiang Chang, at ma-awaken ang aking spiritual technique, parang naging magulo ang sitwasyon. Parang pinanganak ko ang lakas na parang Superman, akala ko invincible ako. Nakatuon ako sa pagiging sikat, sa paggawa ng pera. Pero ang totoo, ang panganib ay malapit lang sa akin.
Ngayon, habang iniisip ko ito, medyo hindi na nakakatuwa. Dagdag pa ni Fang Ning, mukhang may relasyon ng mutual na pagpigil sa pagitan ng mga spiritual techniques ko. Ang aking 1,000 Year of Reverie ay epektibo lamang sa direktang labanan. Ngunit tuwing ito'y makakatagpo ng mga ilusyon o mga teknik na may kontrol sa isipan, wala itong epekto. Sino kaya ang kalaban ko? Baka dahil pinatay ko ang infant spirit. O baka naman yung taong sumusuporta kay Jiang Chang. Kaya napabuntong hininga na lamang si Fang Ning. Posible ang parehong dahilan. Ngayon na ang kalaban ay nagtatago sa anino, lalakas at lalakas pa ang mga susunod na atake. Hindi ako pwedeng maghintay lang. Subalit bigla siyang tinawag ng prinsesa at sinabi, "Asawa ko, tapos na akong magbihis." Ang amoy ng jacket ng asawa ko ay talagang nakakahumaling. Sinabi ni Fang Ning, "Bakit mo suot ang jacket ko? Bilisan mo, tanggalin mo." Ngunit masayang sinabi ng prinsesa, "Hindi, ayaw ko." Ngunit biglang nahulog ang isang calling card mula sa kanyang jacket. Sa sandaling yon, biglang may naalala si Fang Ning. Sa kabilang dako, makikita ang isang babae na naglalabas ng maraming dugo mula sa kanyang bibig. Kaya nang lumapit si Yuan Tan at nagtanong, "Anong nangyari? Nahanap mo na ba sila?" Subalit nagsalita ang babae, "Nawasak ang aking shadow squirrel." Kaya sinabi ni Yuan Tan, "Ano? Ang shadow squirrel mo ay isang grade 4 spirit, at isa pa'y dalubhasa sa mental na atake. Kadalasan, kaya nitong talunin ng isang grade 5 spirit hunter." Subalit sinabi ng babae, "Ramdam ko. Halos mapapatay ko na ang spirit hunter na yon." Habang takot na takot ang babae, sinabi niya, ngunit bigla na lang may isang nakakatakot na puwersa na nagpakita, at agad na pinatay ang shadow squirrel ko. Kaya agad lumapit si Chang Baidao. Nang makita siya ng babae, nanginig siya sa takot. Tinawag ng babae sa pangalan, "Mr. Zhang," si Chang Baidao, at nagmamakaawa, "Ginawa ko ang lahat. Pakiusap, sabihin niyo kay Professor. Magaling ang author nito, mga kabute. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit pare-pareho ang mga pangalan ng mga tauhan na Zhang, para malito tayo kung sino sa kanila si Chang Baidao." Ngunit makikita sa anino si Chang Baidao na nagbago ng anyo at nagsabi, "Alam ko, ginawa mo ang lahat." Ngunit ngayon, ang ating pangunahing kasangkapan, si Jiang Chang, ay natalo na, at ang mahalagang test subject ay kinuha. May kailangang magtanggap ng responsibilidad para sa malaking pagkalugi na ito. Kung wala ang squirrel, wala kang halaga. Kaya't agad na kinain ni Chang Baidao ang ulo ng babae. Pagkatapos ng paalis na sila, sinabi ni Chang Baidao kay Yuan Tan, "Alam mo naman na ang ating organisasyon ay hindi nagpapatawad sa mga walang silbi. Huwag mo akong sisihin." Sumagot si Yuan Tan, "Talaga namang kakaiba. Si Jiang Chang ay nasa lugar na yon ng halos 10 taon, at palagi siyang maingat na nakatago. Bakit nga ba biglang kumilos ang spirit hunter laban sa kanya? At higit pa, nakuha pa nila ang ating test subject. Maaari bang may nakalabas na impormasyon? Baka may nakapagtangkang magbukas ng ating plano, habang hawak ang kakaibang pulang bagay," sinabi si Chang Baidao, "Wala tayong oras para mag-aksaya. Kailangan natin agad ipaalam sa organisasyon, at maging maingat tayo sa lahat ng aspeto ng plano na may kinalaman sa mga spirit hunters. Nangangako ako, hahanapin kita. Ang buhay mo ang magiging kabayaran sa lahat ng pagkawala nila." Kinabukasan, makikita si Officer Zhang na abala at tila may hinihintay na tao. Bigla, narinig ang tunog ng bell nang pumasok ang isang tauhan. Makikita si Fang Ning, kaya agad siya tinawag ni Officer Zhang, "Andito ako." Agad na ipinakita ni Fang Ning kay Officer Zhang ang bagay na nakuha niya at nagsabi, "Kailangan ko ng tulong mo, tingnan mo ito." Sumagot si Officer Zhang, "Tinawag mo ako para tingnan ang bagay na ito?" Ngunit nang titigan niya ang bagay na ipinakita ni Fang Ning, nagulat siya at napatanong sa sarili, "Ito ba ay The Abyss?"